Ang kasinungalingan sa Ilog Pasig mabigat, madilim, mabilis na pumapasok ang maruming tubig ng Ilog Pasig. Iyon ang unang naramdaman ni Maria Angela. Ang bigat ng tubig na pumipiga sa kanyang dibdib, ang dilim na lumalamon sa liwanag mula sa nabasag na salamin ng kotse, at ang bilis ng pagpasok nito na tila isang halimaw na gustong silain sila ng buo. Nasa ilalim na sila ng ilog. Carlo, usal niya, pero mga bulalang ng hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Isang kamay ang humaplos sa kanyang tiyan, isang ugali na tila natural na sa kanya. Ang anak ko, ang unang pumasok sa isip niya, hindi ang sarili niyang buhay, kundi ang munting buhay sa loob niya na hindi pa nasisilayan ang mundo. Sinubukan niyang kumilos, pero ang seatbelt ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan. Isang bitag na ngayon ay nagiging tanikalan niya patungo sa kamatayan. Sa gitna ng pagkataranta, hinanap ng kanyang mga mata ang asawa. Si Carlo, nakawala na ito sa pagkakaupo. Nakita niya ang pamilyar na hubog ng katawan nito na papalayo sa kanya, papalabas sa nabasag na bintana. Umasa siya. Sandali, umasa siyang babalikan siya nito. Tutulungan siyang makawala. Iiligtas sila ng kanilang anak. Kanina lang, sa loob ng sasakyan habang bumubuhos ang malakas na ulan, puno ng pangarap ang kanyang puso. Excited na ako, Carlo, sabi niya habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad na naglalaro sa mga patak ng ulan sa bintana. Isang buwan na lang, makikita na natin siya. Ang magiging pamilya natin dito sa Manila. Hindi sumagot si Carlo. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, sa mga nagdaang buwan. Naging ganito na ito. Laging malayo ang isip, laging abala. Sinasabi niyang dahil ito sa kumpanya, sa pressure na maging isang matagumpay na CEO. At naniwala siya. May isa pa pala, bulong ng isang boses mula sa likod. Si Clarice, ang business associate ni Carlo na nagkataon lang na kailangan nilang ihatid. Anong isa pa? Tanong ni Angela. Lumingon siya na may ngiti. Ngumiti rin si Clarice, isang nangiting hindi umabot sa mga mata nito. Isa pang problema para sa kanya. Bago pa man maintindihan ni Angela ang kahulugan ni John, isang malakas na pag-uga ang kanyang naramdaman. Isang nakabibinging tunog ng pagbangga. Ang huli niyang nakita ay ang takot sa mga mata ni Carlo bago sila tuluyang bumulusok mula sa tulay. Ngayon, sa ilalim ng tubig, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang lahat. Sumunod ang mga mata ni Angela sa kanyang asawa. Nakita niya itong lumangoy, hindi pabalik sa kanya, kundi patungo sa kabilang bahagi ng kotse. Patungo kay Clarice na nahihirapang lumabas. Hinila ito ni Carlo, buong lakas, buong pag-aalala. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng madilim na tubig. Ang mga mata ni Angela ay nagmamakaawa. Tulong. Ang anak natin. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Carlo. Isang segundo lang, isang iglap. Pero sa isang segundong yon, nasilayan ni Angela ang buong katotohanan ng kanilang pagsasama. Isang kasinungalingan. Pagkatapos ng isang segundong yon, tumalikod si Carlo. Itinuon nito ang lahat ng kanyang lakas sa paghila kay Clarice palabas. Inalis pa nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng babae habang sabay silang lumangoy paakyat. Palayo sa kanya. Palayo sa asawa niya. Palayo sa ina ng kanyang magiging anak. Isang matinding sakit ang humiwa sa puso ni Angela. Mas matindi pa sa sakit ng kanyang mga baga na naghahanap ng hangin. Iyon ang sakit ng kataksilan. Isang kataksilan na mas malalim at mas malamig kaysa sa tubig ng Ilog Pasig. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang paglaban ay napalitan ng pagtanggap. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ang huling imahe sa kanyang isip ay hindi ang madilim na ilog, kundi ang mukha ni Carlo habang inililigtas nito ang ibang babae.
Nang akala niya ay katapusan na ng lahat, isang malakas na puwersa ang biglang humila sa kanya. Isang kamay na hindi kay Carlo. Naramdaman niya ang pag-angat. Ang bigat ng tubig ay unti-unting nawawala. Pag-ahon niya sa ibabaw, isang malakas na ubo ang kumawala sa kanya. Tubig. Maruming tubig. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng malakas na ulan at ng kanyang nanlalabong paningin, isang anino ng isang lalaki ang kanyang nakita. Isang estranghero. Sinubukan niyang magsalita, pero wala nang lakas na natitira sa kanya. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, iisang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sino ka? Amoy ng gamot. Iyon ang unang pumasok sa kamalayan ni Maria Angela. Sinundan iyon ng isang pamilyar na kirot sa kanyang tagiliran at isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Puti, malinis, payapa, kabaligtaran ng madilim at maruming tubig na huling natatandaan niya. Sinubukan niyang bumangon pero isang matinding sakit ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli at doon niya naramdaman ang mga benda sa kanyang muka at katawan. Nasaan ako? Ang kanyang kamay ay kagyat na napadapo sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang pamilyar na umbok doon. Huminga siya nang maluwag. Ligtas siya. Ligtas ang anak ko. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Angela? Lumingon siya sa pinanggalingan ng boses. Sa tabi ng kama, sa isang upuan, nakaupo ang kanyang kuya. Ang kanyang kuya Ramon. Namumugto ang mga mata nito. Mahaba ang balbas na tila ilang araw nang hindi inaahit at gusot ang damit. Mukha itong pagod na pagod. Kuya! Halos hindi lumabas ang boses sa kanyang lalamunan. Tuyo at masakit. Tumayo si Ramon at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ang kamay nito, pero nanginginig. Salamat sa Diyos at gising ka na, sabi nito. Basag ang boses. Ilang araw ka ring tulog. Anong nangyari? Si Carlo? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Umaasa pa rin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nagkamali lang siya. Napayuko si Ramon. Binitawan nito ang kanyang kamay at lumayo ng bahagya. Patay ka na, Angela. Napatingin si Angela sa kanyang kuya, puno ng pagkalito. Ano? Patay ka na. Ulit ni Ramon. Mas malakas na ngayon, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa mata ng lahat, ng buong mundo, patay ka na. Umiling-iling si Angela. Hindi maaari. Pero buhay ako, kuya. Nandito ako. Iyon na nga ang punto, Angela. Buhay ka, pero hindi niya alam. Hindi niya dapat malaman. Ang pinto ay marahang bumukas at isang lalaki na nakaputing coat ang pumasok. Siya ang estranghero, ang anino na nakita niya bago siya mawalan ng malay. Mayroon itong mahinahong mukha at mga matang may dalang kakaibang bigat, tila may sariling kwento ng kalungkutan. Ako si Dr. Mateo, sabi ng lalaki sa isang kalmadong boses. Mabutit gising ka na. Lumapit ito at sinuri ang mga aparato sa tabi ng kanyang kama. Nagkaroon ka ng ilang bali sa tadyang at maraming sugat, pero ligtas ka na. Ang pinakamahalaga, maayos ang baby mo, malakas ang heartbeat niya. Ang mga salitang iyon na iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Angela, pero ang sinabi ng kanyang kuya ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Kuya, anong ibig mong sabihin? Tanong niyang muli na muli. Ang boses ay nanginginig na. Huminga ng malalim si Ramon. Nang mailigtas ka ni Doc Mateo, dinala ka niya agad dito sa pribadong klinika niya. Walang ibang nakakaalam. Kasabay nito, inanunsyo ni Carlos sa media na may nangyaring aksidente. Natagpuan daw nila si Clarice. Pero ikaw, ang katawan mo, hindi na nakita. Tinangay na raw ng agos. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Angela.
Kaya nakiusap ako kay Doc Mateo. Pagpapatuloy ni Ramon, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nakiusap akong itago ka. Nakiusap akong hayaan na maniwala ang lahat na wala ka na. Para protektahan ka, Angela. Para protektahan kayo ng magiging anak mo mula sa demonyong yon. Hindi makapagsalita si Angela. Ang katotohanan ay isang malaking alon na muling lumulunod sa kanya. Binuksan ni Dr. Mateo ang isang maliit na telebisyon sa sulok ng kwarto. Isang news report ang palabas. At doon, sa screen, nakita niya si Carlo. Nakasuot ito ng itim, nakatayo sa harap ng mga kamera, ang muka ay puno ng kalungkutan. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy, sabi ni Carlo sa reporter. Pinupunasan ng isang pekeng luha. Ang asawa ko, si Angela. Siya ang buhay ko. Ang sakit isipin na hindi na namin makakasama ang aming anghel. Hindi na kinaya ni Angela. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Iyon na. Ang huling piraso ng kanyang puso na umaasa pa ay tuluyan ng nadurog. Ang pagtataksil ay isa. Pero ang kasinungalingang ito sa harap ng buong mundo? Ibang klase itong kasamaan. Pinatay ni Mateo ang telebisyon. Ang kwarto ay muling binalot ng katahimikan na pinupuno lang ng mga iyak ni Angela. Ilang minuto ang lumipas bago siya muling nagsalita. Ang boses ay mahina pero puno ng isang bagong damdamin. Hindi na pagkalito, hindi na lungkot, kundi determinasyon. Payag ako, kuya, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Papayag ako sa plano mo. Tumingin siya sa kanyang tiyan. Kailangan kong mabuhay. Para sa kanya. Tumango si Ramon. May bahid ng ginhawa sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam itong may kailangan lang asikasuhin sa labas. At iniwan silang dalawa ni Dr. Mateo. Katahimikan. Tumingin si Angela sa doktor na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang lalaking ito ang nagligtas sa kanya. Ang lalaking ito, na isang estranghero, ang tumulong sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Bakit? Tanong niya. Bakit mo ako tinutulungan? Huminto si Dr. Mateo sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Sa pagkakataong iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto, nakita ni Angela ang hindi niya napansin kanina. Isang napakalalim na lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na tila nanggagaling sa isang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Nakatayo si Carlo sa harap ng isang marangyang ataul na yari sa mahogany. Makintab, mamahalin, at walang laman. Sa paligid niya, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga puting bulaklak at sa tunog ng mga pigil na hikbi. Ang lahat ng importanteng tao sa mundo nila, mga kasosyo sa negosyo, mga maimpluwensyang kaibigan, pati na ang media, ay naririto, nakikiisa sa kanyang pagdadalamhati. Para kay Carlo, isa itong entablado. At siya ang bida sa pinakamalaking pagganap ng kanyang buhay. Huminga siya ng malalim, isang praktisadong kilos na nagpapahiwatig ng matinding pighati. Itinaas niya ang isang kamay at marahang hinaplos ang makinis na ibabaw ng kabaong. Paalam, mahal ko, bulong niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Isang butil na niyang luha ang pilit niyang pinatak mula sa kanyang mata. Perpekto, tamang-tama, sa timing. Nakita niya ang simpatsya sa mga mata ng mga nakatingin. Naniwala sila. Ang lahat ay naaayon sa plano. Si Angela, ang kanyang mabait at simpleng asawa mula sa Batangas. Hindi niya ginusto ang ganito, pero isa itong balakid na kailangang alisin. Isang sakripisyo para sa mas malaking pangarap. Nang matapos ang seremonya, isa-isa silang lumapit para mag-abot ng pakikiramay. Tinanggap niya ang bawat yakap, ang bawat salita ng pag-alo.
na may blankong ekspresyon ng isang taong nawalan, hanggang sa isang tao ang humarang sa kanyang harapan. Si Ramon. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit na hindi nito itinatago. Walang simpatsya, walang awa, tanging purong pagkamuhi. "Nakikiramay ako sa iyo, Ramon," sabi ni Carlo, sinubukang maging malumanay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. "Wag ako, Carlo," sabi nito sa isang mapanganib na bulong. "Alam nating pareho na hindi pa tapos ang lahat." Tumalikod ito at umalis, nag-iwan ng isang matinding kaba sa dibdib ni Carlo. Isang kaba na mabilis niyang isinantabi. Ano naman ang magagawa ng isang simpleng probinsyano? Ilang oras ang lumipas. Ang amoy ng mga bulaklak ay napalitan ng amoy ng mamahaling champagne. Ang mga hikbi ay napalitan ng mahinang tunog ng jazz music. Nasa penthouse unit niya si Carlo, nakatayo sa harap ng malaking bintana kung saan tanawang kumikinang na syudad. Kasama niya si Clarice. "Para sa atin?" sabi ni Clarice. Itinaas ang kanyang kopita. "Para sa ating bagong simula." Nag-angat din ng kopita si Carlo. "Para sa hinaharap," sabi niya. Kahit na iba ang ibig sabihin yon, para sa kanya, ininom niya ang champagne. Sa wakas, malaya na siya. "Kailan mo sasabihin sa pamilya ko?" tanong ni Clarice. Ang mga braso ay ipinulupot sa kanyang leeg. "Kailan natin sisimulan ang pag-aayos ng kasal?" Dahan-dahang inalis ni Carlo ang mga braso nito. "Huwag muna ngayon, Clarice. Masyadong maaga. Kailangan nating maging maingat. Ang imahe ko, ang imahe ng kumpanya." Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha nito. "Pero akala ko ba ito ang kailangan?" Putol niya. "Ang boses ay malamig at may awtoridad na. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ko, matuto kang maghintay." Tumahimik si Clarice. Alam niyang talo siya. Sa isip ni Carlo, hindi si Clarice ang mahalaga. Ang koneksyon nito, ang pera ng pamilya nito. Iyon ang kailangan niya para isalba ang kanyang kumpanya na unti-unti nang bumabagsak. Isang sikretong tanging siya lang ang nakakaalam. Naglakad siya patungo sa kanyang mesa at binuksan ang cellphone. Oras na para magtrabaho. Oras na para gamitin ang simpatsya ng publiko para makakuha ng bagong kontrata. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Unknown number. Napakunot ang kanyang noo. Sinagot niya ito. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. "Hello? Sino to?" Ulit niya. Medyo naiinis na. Pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang nagsalita. Isang boses na binago ng teknolohiya, malarobot at walang emosyon. "Alam ko." Napatigil si Carlo. "Anong alam mo? Sino ka?" Ang boses sa kabilang linya ay nagsalita muli, dahan-dahan at malinaw. Bawat salita ay tila isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. "Alam ko ang ginawa mo sa Ilog Pasig." Ang cellphone ay halos madulas sa nanginginig na kamay ni Carlo. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang napalitan ng purong nakakaparalisang takot. May nakakita. May ibang nakakaalam. 3 buwan. 3 buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Ilog Pasig. Para kay Mateo, ang bawat araw ay isang tahimik na pagmamasid sa isang himala. Ang babaeng iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan na halos butot balat at puno ng pasa ay unti-unti nang nagbabalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang mga mata niyang laging puno ng takot at kalungkutan ay mayroon ng bahid ng pag-asa, lalo na kapag hinahaplos nito ang kanyang malaki ng tiyan. Tinatawag niya itong Leia, isang pangalang simple, malayo sa Maria Angela na inililibing ng kanyang asawa. Dito sa maliit at ligtas na bahay sa probinsya na pag-aari ng pamilya ni Mateo, si Leia ay isang bagong tao. "Doc, amoy na amoy ko ang sinigang," sabi ni Leia. Dahan-dahang pumasok sa kusina. Ngumiti si Mateo habang hinahalo ang sabaw.
Nasanay na siyang mag-isa, pero sa loob ng 3 buwan, ang presensya ni Leia ay naging isang pamilyar at nakakaginhawang bahagi ng kanyang araw. Malapit nang maluto, sagot niya, "Umupo ka na muna dyan." Habang kumakain sila, naramdaman ni Mateo ang bahagyang panginginig ng mesa. Nakita niyang nakahawak si Leia sa kanyang tiyan. May malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Sumisipa na naman siya, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Ang likot-likot. Nag-aalangan man, nagtanong si Mateo. "Maari ko bang?" Tumango si Leia. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang palad sa tiyan nito at naramdaman niya iyon. Isang malakas na sipa. Isang maliit na buhay na puno ng lakas. Sa sandaling iyon, hindi siya doktor at pasyente. 2 tao lang sila na nakamasid sa isang milagro. May kung anong mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ni Mateo. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Kinabukasan, isinama niya si Leia sa isang maliit na lawa malapit sa bahay. Payapa ang lugar. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng tubig. "Ang ganda dito," sabi ni Leia habang nakaupo sila sa isang bangkong kahoy. Parang walang kasamaan sa mundo. Katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nagsalita si Leia, ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. "Doc, Mateo, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Para sa akin, hindi mo naman ako kaano-ano." Tumingin si Mateo sa malawak na lawa. Ang isip ay lumilipad pabalik sa isang masakit na alaala. Huminga siya ng malalim. "Siguro, oras na. Dahil meron din akong isang Carlo sa buhay ko," panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. 5 taon na ang nakalipas. Ang asawa ko, si Elena. Pauwi na siya mula sa ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse. Gabi na noon, isang lasing na driver ang sumalpok sa sinasakyan niya. Napahinto si Mateo, nilalabanan ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. "Dead on the spot," pagpapatuloy niya. Ang masakit, ang driver, anak ng isang maimpluwensyang politiko. Ginamit nila ang pera at kapangyarihan para baliktarin ang lahat. Pinalabas nilang ang asawa ko pa ang may kasalanan. Walang hustisya, Leia. Hanggang ngayon, malaya pa rin ang pumatay sa kanya. Tumingin siya kay Leia. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata nito. Walang pagkaawa, kundi purong pag-unawa. "Nang makita kita sa ilog na yon," sabi ni Mateo, "nang marinig ko ang kwento mo mula kay Ramon, nakita ko sa iyo ang asawa ko. Nakita ko ang inhustisyang naranasan niya. At ipinangako ko sa sarili ko, sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Leia. Pero hindi para sa sarili niya, para kay Mateo. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Mateo, dahan-dahang ipinatong ni Leia ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay niya. Isang simpleng haplos, pero sapat na yon para gumaan ang bigat na 5 taon na niyang dinadala. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mateo. Ang pakiramdam ng kamay ni Leia sa kamay niya ay nanatili. Natatakot siya. Natatakot siyang muling makaramdam. Natatakot siyang buksan muli ang kanyang puso dahil alam niya kung gaano kasakit kapag ito ay winasak. Pero habang iniisip niya si Leia at ang sanggol sa sinapupunan nito, alam niyang hindi na niya kayang tumalikod. Naging bahagi na sila ng buhay niya. Kinabukasan, may iniabot siyang isang maliit na kahon kay Leia. "Ano to?" tanong nito. "Isang simpleng cellphone," sabi ni Mateo, umiiwas ng tingin. "Para may magamit ka, kung kailangan, para matawagan mo si Ramon nang hindi na nanghihiram." Kinuha yon ni Leia. Ang mga mata ay nagpapasalamat. "Salamat, Mateo." Ilang sandali pa, ang cellphone na yon ay tumunog. Si Ramon ang tumatawag. Ini-loudspeaker ito ni Leia para marinig nilang dalawa.
Angela, sabi ni Ramon sa kabilang linya. Ang boses ay apurado at may halong pag-iingat. May nahanap ako, isang ebidensya. Napatingin si Leia at Mateo sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay biglang kumabog ng mabilis. Pero kailangan nating mag-ingat. Anong ebidensya, kuya? Tanong ni Angela. Ang boses ay mahigpit sa pagpipigil ng excitement at kaba. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Ramon. Isang gabi, pagkatapos ng libing, sabi nito, may diin sa huling salita. Pumunta ako sa opisina ni Carlo. Nagkunwari akong kukunin ang mga natitirang gamit mo. Ang totoo, naghahanap ako ng kahit anong magagamit natin laban sa kanya. Tahimik lang na nakikinig si Angela at Mateo. Bawat salita ni Ramon ay dinadama. Wala akong nakitang dokumento. Pagpapatuloy nito. Pero habang nandoon ako, dumating si Clarice. Nagtatalo sila ni Carlo. Hindi nila alam na nasa kabilang kwarto lang ako. At ang cellphone ko, aksidenteng napindot ang voice recorder. Napatakip ng bibig si Angela. Hindi malinaw ang lahat, sabi ni Ramon. Pero may mga salitang malinaw na malinaw kong narinig. Mga salitang tulad ng aksidente, plano, at ilog pasig. At ang pinakamahalaga, narinig ko si Carlo na nagsabing, wala nang makakaalam ng nangyari, Clarice. Patay na si Angela. At iyon ang mahalaga. Para kay Angela, ang bawat salita ay parang gasolina na ibinubuhos sa isang apoy na matagal nang nagbabaga sa loob niya. Ang sakit, ang lungkot, ang takot. Lahat ng yun ay biglang nag-alab at naging purong galit. Hindi na siya ang Maria Angela na umiiyak sa isang sulok. Ang babaeng nakaupo ngayon dito, hawak ang cellphone ay ibang-iba na. Ipadala mo sa akin, kuya, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na nakakakilabot. Angela, hindi sapat ito para... Ipadala mo sa akin. Ulit niya, mas mariin ngayon. Pagkatapos ng ilang minuto, isang audio file ang dumating sa cellphone na bigay ni Mateo. Tumingin si Angela sa doktor. Maari ba nating pakinggan? Tumango si Mateo. Pinindot ni Angela ang play. Ang hangin sa silid ay tila numipis habang pinakikinggan nila ang nagtatalong mga boses ni na Carlo at Clarice. Kahit na mahina at may kahalong ingay, hindi maipagkakaila ang lamig at kasamaan sa bawat salita. Wala nang makakaalam ng nangyari. Patay na si Angela. Paulit-ulit na nag-echo ang mga salitang yon sa isipan ni Angela. Pinatay niya ang recording. Katahimikan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin na nakasabit sa dingding. Tinignan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon. Ang kanyang mukha, bagamat may natitira pang peklat, ay mayroon ng tibay at katatagan na wala noon. At ang kanyang mga mata, hindi na yon ang mga mata ng isang babaeng nagmamahal ng bulag. Iyon na ang mga mata ng isang leon na handang protektahan ang kanyang anak. Hindi na ako magtatago, sabi niya, hindi sa kanila, kundi sa sarili niyang refleksyon. Hindi na ako tatakbo. Humarap siya kina Mateo at Ramon na nakikinig pa rin sa kabilang linya. Kuya, sabi niya, kailangan natin ng abogado, isang taong mapagkakatiwalaan at hindi kayang bilhin ni Carlo. Simulan na natin ang laban. Pero Angela, pag-aalala ni Ramon, ang kalagayan mo, ang bata. Mas lalo kong kailangang lumaban dahil sa kanya, sagot ni Angela. Ang isang kamay ay muling humaplos sa kanyang tiyan. Ang munting sipa na kanyang naramdaman ay hindi na lang tanda ng buhay. Ito na ngayon ang kanyang inspirasyon, ang kanyang sandata. Tumingin siya kay Mateo. Tutulungan mo ba ako? Nakita ni Mateo ang pagbabago sa kanya. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na lang isang biktima na kailangan ng silungan. Isa na siyang mandirigma na nangangailangan ng kakampi. Hanggang sa dulo, sagot ni Mateo ng walang pag-aalinlangan. Sa gabing iyon,
Tinawagan ni Ramon ang isang matandang abogado na kaibigan ng kanilang ama. Isang taong kilala sa kanyang integridad. Nagsimula na ang unang hakbang, ang unang bugso ng paghihiganti. Habang nakahiga sa kama, hindi mapakali si Angela. Ang galit at determinasyon ay dumadaloy sa kanyang buong katawan. Niyakap niya ang kanyang tiyan, ang tanging yaman na natitira sa kanya. Anak, bulong niya sa katahimikan ng gabi, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni Mama na mamuhay ka sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban tayo ni Mama. Isang tawag mula sa abogado ang gumising sa kanila kinabukasan. May problema tayo, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang recording ay hindi sapat para isampa bilang ebidensya ng murder. Mahina. Madaling questionin sa korte. At may masamang balita pa. Nakarating sa akin na si Carlo. Nagsimula na siyang gumawa ng sarili niyang kwento. Mayroon na siyang sinisisi sa aksidente. Ang unang hakbang sa laban ay sinalubong agad ng isang pader. Napatunayan nilang hindi magiging madali ang lahat. Nakatayo si Carlo sa pinakatuktok ng kanyang gusali sa loob ng kanyang opisina na may mga dingding na salamin. Mula rito, tanaw niya ang buong syudad. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na nakatingin sa kanyang kaharian. Pero ang isang hari ay laging may mga banta sa kanyang kapangyarihan. Ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga matang mapanghusga ni Ramon, ang mga bulong-bulungan. Nararamdaman niyang may kumikilo sa dilim. Isang daga na sinusubukang sirain ang kanyang pundasyon. Hindi siya papayag. Sigurado ka ba rito, sir? Tanong ng kanyang abogado, si Attorney Gomez, habang nakaupo sa harap ng kanyang malaking mesa. Masyadong delikado ang gagawin natin. Ngumisi si Carlo. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Inilatag niya sa mesa ang isang folder. Sa loob nito ay ang profile ng isang lalaki. Si Benji, isang mekaniko na dati nilang empleyado. Isang taong may record ng pagnanakaw at tinanggal sa trabaho ni Carlo 2 buwan bago ang aksidente. Isang perpektong pusa para gawing pain. Isang perpektong daga para sisihin. Siya ang sisira sa preno ng sasakyan, sabi ni Carlo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Bilang paghihiganti sa pagkatanggal ko sa kanya sa trabaho, kailangan natin ng testigo. Isang taong nakakita sa kanya malapit sa parking lot ng kumpanya isang gabi bago ang aksidente. Maghanap ka. Bayaran mo kahit magkano. Napalunok si Attorney Gomez, pero tumango na lang din. Alam niyang hindi niya kayang suwayin ang kliyenteng nasa harapan niya siya. Habang inaayos ni Carlo ang kanyang depensa, ang isa pang problema ay kumatok mismo sa pinto ng kanyang opisina. Si Clarice. Pumasok ito ng walang paalam. Ang mukha ay gusot sa galit. Carlo, nakita ko to sa magazine, sabi nito. Inilapag ng malakas ang isang mamahaling magazine sa kanyang mesa. Sa pabalat, naroon ang larawan ni Carlo na may headline na Ang Biyudong CEO, Paano Siya Muling Babangon. Parte ito ng plano, Clarice. Simpatsya. Kailangan natin ng simpatsya ng publiko. Paliwanag ni Carlo, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Simpatsya? O baka naman gusto mo lang maging bida sa sarili mong drama? Sigaw ni Clarice. Carlo, ipinangako mo sa akin. Sabi mo, pagkatapos ng lahat, tayo na. Pero ano to? Pinagmumukha mo akong kontrabida na aagaw sa kawawang biyudo. Kailan mo ba ako ipapakilala bilang fiancé mo? Sa wakas, tumingin si Carlo sa kanya. Ang mga mata niya ay walang bakas ng pagmamahal na dati nitong ipinapakita. Tanging pagkainis. Hindi ka ba nakakaintindi, Clarice? Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. May laro tayong nilalaro. At sa larong ito, ako ang nagdedesisyon. Kung hindi mo kayang sumunod, baka hindi ka na lang dapat kasama dito. Isa ka lang gulo. Isang pabigat.
Ang salitang pabigat ay tumama kay Clarice na parang isang sampal. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ito ba ang lalaking minahal niya? Ang lalaking pinagkatiwalaan niya? Tumalikod si Carlo. Senyales na tapos na ang usapan. Kinagabihan, nag-iisa si Clarice sa malaking bahay na ibinigay sa kanya ni Carlo. Ang bahay na dati ay simbolo ng kanilang pagmamahalan ay tila naging isang gintong hawla. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga salita ni Carlo, pabigat, gulo, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bigla, may naalala siya. Isang folder sa computer ni Carlo na may pangalang Project Phoenix, isang proyektong laging itinatago nito sa kanya. Dahil sa kuryosidad na may halong galit, hinanap niya ang paraan para mabuksan yon. At nagtagumpay siya. Ang laman ng folder ay hindi tungkol sa isang bagong business venture. Naglalaman ito ng mga pekeng dokumento, mga pekeng financial statement, isang detalyadong plano kung paano linlangin ang mga investor para isalba ang kumpanya nitong palubog. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi siya mahal ni Carlo. Ginamit lang siya. Ang pamilya niya. Ang pera nila. Kasabay ng sakit ng katotohanan, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano para sa sarili niya. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang maliit na USB mula sa kanyang bag. Nanginginig ang mga kamay. Sinimulan niyang kopyahin ang lahat ng files, bawat dokumento, bawat kasinungalingan. Kung siya ay isang pabigat, sisiguraduhin niyang hihilahin niya si Carlo pababa kasama niya. Ang tunog ng ulan na pumapatak sa bubong ay naging isang pamilyar na himig kay Angela. Isang himig na laging nagpapaalala sa kanya ng gabing iyon. Ngunit ngayon, ang ulan ay tila kasabay ng kanyang kalungkutan. Hawak niya ang cellphone, nakatitig sa screen. Isang online news article ang nakabukas. Suspek sa pagsabotahe sa kotse ng CEO, tukoy na. Kaso itinuturing ng sarado. Sa ilalim ng headline, naroon ang litrato ng isang lalaking hindi niya kilala. Si Benji, ang mekanikong ginawang pain. Ang istorya ay perpektong hinabi. Isang naghihiganting empleyado, isang trasahedya, isang biyudong naghahanap ng hustisya, isang perpektong kasinungalingan. Wala na. Ang salitang yon ay kumawala sa kanyang bibig na parang isang hininga. Isang hiningang puno ng pagkatalo. Sinabi ng abogado na wala na tayong magagawa. Sabi niya kay Mateo, na tahimik na nakaupo sa tapat niya, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Masyadong matibay ang ebidensyang ginawa nila. May testigo, may pekeng record ng pagbabanta, lahat. Sarado na raw talaga. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-init ng kanyang mga mata, pero wala nang luhang lumalabas. Tila naubos na. Natalo na naman ako, Mateo. Sabi niya, ang boses ay basag. Noong una, pinatay niya ako sa ilog. Ngayon, pinatay niya muli ang pag-asa ko sa hustisya. Palagi na lang siyang nananalo. Sa mga nagdaang linggo, ang galit ang naging panggatong niya. Ang determinasyon na makita si Carlo na nagbabayad sa kanyang kasalanan. Ngayon, ang apoy na yon ay tila binuhusan ng isang drum ng malamig na tubig. Ang natira na lang ay abo at isang nakakabinging pakiramdam ng kawalan. Para saan pa ang lahat ng to? Tanong niya, mas para sa sarili kaysa kay Mateo. Ang pagtatago, ang pagpapanggap, siguro dapat hinayaan mo na lang akong mamatay noon. Huwag mong sabihin yan, Lea. Ang boses ni Mateo ay mahinahon, pero may diin. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Kinuha nito ang isang upuan at umupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita ng kahit anong salita ng pag-alo o pangako. Tinitigan lang siya nito, hinahayaang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang kadiliman. Hindi ka nag-iisa, Lea. Sabi nito, na tila nabasa ang kanyang isipan. Nandito ako. Ang simpleng mga salitang iyon
ay sapat na para gumuho ang pader na pilit niyang itinatayo. Ang mga luhang akala niya ay naubos na ay biglang bumuhos. Umiyak siya para sa buhay na nawala, para sa tiwalang nasira, para sa hustisyang ipinagkait. Niyakap siya ni Mateo, isang yakap na hindi humihingi ng kapalit, isang yakap na nagsasabing, "Naiintindihan kita." Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang matalim at biglaang sakit ang kanyang naramdaman sa kanyang puson. Napasigaw siya, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa pisikal na sakit. Aray! Napahawak siya nang mahigpit sa kanyang tiyan. Ang sakit ay umulit, mas malakas ngayon. "Lea, anong nangyayari?" tanong ni Mateo. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Angela sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at realisasyon. Nakita niya ang basa sa kanyang damit. Pumutok na ang kanyang panubigan. Ang baby, sabi niya, hirap sa paghinga. Magsisilang na yata ako. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay biglang napalitan ng isang bagong uri ng takot. Masyadong maaga, hindi pa dapat. Okay, sabi ni Mateo. Sinusubukang maging kalmado para sa kanilang dalawa. Mabilis siyang kumilos. Kumuha ng susi ng kotse, inalalayan siyang tumayo. "Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat." Habang inaalalayan siya ni Mateo palabas ng bahay, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila isang malagim na paalala, isa pang matinding sakit ang kanyang naramdaman. Napasandal siya sa pader, nanginginig. Tumingin siya kay Mateo. Ang paningin ay nanlalabo na dahil sa pinaghalong luha at sakit. Ang lahat ng pag-asa ay nawala na. Ang kaaway niya ay nanalo. At ngayon, ang buhay ng kanyang anak ay nasa panganib. "Ang anak ko," usal niya. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Ang kanyang huling hibla ng pag-asa. Kailangan niyang mabuhay, Mateo. Kailangan niyang mabuhay. Ang mga puting pader ng ospital ay tila walang katapusan. Ang bawat sigaw ni Angela ay kasabay ng bawat kulog sa labas. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Isang sakit na pisikal na sumasabay sa sakit ng kanyang kalooban. Pero sa tabi niya, hindi umalis si Mateo. Hawak nito ang kanyang kamay. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit matatag. "Kaya mo yan, Lea." Huminga ka ng malalim para sa kanya. Paulit-ulit na bulong nito. At sa bawat paghinga, sa bawat pag-iri, iniisip ni Angela ang munting buhay na nagpupumilit na lumabas. Hindi na niya iniisip si Carlo. Hindi na niya iniisip ang hustisya. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang oras na tila walang hanggan, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa delivery room. Iyak ng buhay. Iyak ng tagumpay. Nawala ang lahat ng sakit. Nawala ang lahat ng bigat. Nang ilapag ng nurse sa kanyang dibdib, ang maliit at mapulang sanggol na puno ng luha ang mga mata ni Angela. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng purong walang kapantay na pagmamahal. "Babae," sabi ng nurse na may ngiti. Hinaplos ni Angela ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Ang maliliit nitong mga daliri ay humawak sa kanyang hintuturo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nawala sa kanya ay tila walang kwenta. Ang lahat ng sakit ay may kapalit na. "Lucia," bulong niya. "Ang pangalan mo ay Lucia, ang aking liwanag." Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa isang sulok. Binibigyan siya ng espasyo. Ang mga mata nito ay nakangiti. Isang ngiti ng ginhawa at tunay na kaligayahan. Habang payapang natutulog si Angela katabi ang kanyang anak, sa kabilang bahagi ng syudad, isa pang puso ang tuluyan ng nawasak. "Tapos na tayo, Clarice." Ang boses ni Carlo sa kabilang linya ng telepono ay malamig na parang yelo. Walang bakas ng kahit anong emosyon. "Ano?" Halos pabulong na tanong ni Clarice.
Kahit na narinig niya ito ng malinaw, ang relasyon natin, isang pagkakamali, sabi ni Carlo. Nagdulot lang ito ng gulo. Sarado na ang kaso. Nakahanap na sila ng may sala. Panahon na para linisin ko ang pangalan ko at hindi ka kasama sa planong yon. Pero, ang mga pangako mo, ang kasal, isang tawang mapang-asar ang narinig ni Clarice. Huwag ka ngang maging hangal, Clarice. Kailangan kita noon. Ngayon hindi na. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Click. Ibinaba na ni Carlo ang telepono. Nakatulala lang si Clarice sa kanyang cellphone. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang siya ginamit. Itinapon siya na parang isang basahan pagkatapos gamitin. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng pinagdaanan niya, para sa wala. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, galit. Tumayo siya. Naglakad patungo sa kanyang drawer. Kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang bagay na inihanda niya para sa araw na ito. Ang USB. Inilagay niya ito sa isang maliit na padded envelope. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsulat ng isang maikling mensahe. Wala akong pakialam kung anong gawin ninyo dito. Ang gusto ko lang ay makitang masira siya, tulad ng pagsira niya sa akin. Hindi niya ito pinirmahan. Inilagay niya ang sulat kasama ang USB sa loob ng sobre. Dinala niya ito sa isang courier service at ipinadala sa isang address na matagal na niyang sinisiyasat. Ang address ng bahay ng mga magulang ni Angela sa Batangas, kung saan alam niyang madalas umuuwi si Ramon. Kinabukasan, habang karga-karga ni Angela si Lucia, pumasok si Ramon sa kwarto ng ospital. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Angela, sabi nito, ang boses ay seryoso. May dumating na package para sa akin, galing sa isang hindi kilalang tao. Inilapag nito sa mesa ang isang maliit na sobre. Sa loob, nakita nila ang USB at ang sulat. Si Clarice, agad na sabi ni Angela. Isinaksak ni Mateo ang USB sa kanyang laptop. Ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na nanlaki sa kanilang nakita. Hindi lang ito ebidensya tungkol sa gabi ng aksidente. Naroon ang lahat. Ang mga pekeng financial statement, ang mga email na nagpapatunay ng panloloko sa mga investor. Ang buong Project Phoenix, isang malinaw na larawan ng isang kriminal na imperyo na binuo sa kasinungalingan. Hawak nila ngayon ang isang bomba. Isang bombang kayang pasabugin hindi lang ang kaso ng aksidente, kundi ang buong buhay na itinayo ni Carlo. Niyakap ni Angela ang kanyang anak. Tumingin siya kay Ramon at Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o pag-aalinlangan. Isang bagong apoy ang nagliliyab sa loob niya. Mas maliwanag, mas malakas. Ang apoy ng isang ina. Oras na, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Oras na para bumalik si Maria Angela mula sa mga patay. Ang silid hukuman ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit at mga mamamahayag na handa sa bawat anggulo. Ang kaso ay hindi na tungkol sa isang simpleng aksidente sa sasakyan. Ito ay naging isang malaking iskandalo ng corporate fraud laban kay Carlo at sa kanyang kumpanya. Ngunit para kay Carlo, isa lang itong hamon na kailangan niyang lampasan. Kampante siya. Ang kanyang mga abogado ang pinakamagagaling. Ang kanyang mga koneksyon ay malalakas. Nakatayo siya sa witness stand, sumasagot sa mga tanong ng kanyang abogado nang may kumpiyansa. Pinapalabas niyang siya ang biktima, isang biyudong nagluluksa na niloko pa ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Mr. Del Rosario, sabi ng abogado ng prosekusyon, itinuturo ninyo ang inyong dating CFO bilang utak sa lahat ng financial anomalies na ito. Tama po ba? Tama, sagot ni Carlo. Ang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. Pinagkatiwalaan ko siya at sinira niya hindi lang ang kumpanya,
kundi pati na rin ang alaala ng aking yumaong asawa. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni Angela, isang pamilyar na pighati ang muling gumuhit sa kanyang mukha. Isang pag-arte na pinagpraktisan na niya ng paulit-ulit. At tungkol sa inyong asawa, pagpapatuloy ng taga-usig. Ang kanyang pagkamatay ay isang trahedya na hanggang ngayon ay biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likuran ng silid hukuman. Huminto ang lahat. Ang bawat ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng ingay. At doon, nakatayo sa bukana ng pinto, ay isang babae. Nakasimple siyang bestida, ang kanyang buhok ay maikli, at ang kanyang mukha ay may mga peklat na nagsasalaysay ng isang kwento. Pero ang kanyang mga mata ay matalim at nakatuon lamang sa isang tao, kay Carlo. Isang kolektibong gasp ang umalingaw-ngaw sa buong silid, mga bulungan, mga pag-click ng kamera. Si Carlo, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Tila siya nakakita ng isang multo. Angela? Ang pangalan ay isang mahinang bulong mula sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng hindi makapaniwalang takot. Dahan-dahang naglakad si Angela papasok. Sa tabi niya ay si Ramon at ang kanilang abogado. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat isa ay isang pagtapak papalayo sa kanyang madilim na nakaraan at papalapit sa liwanag ng katotohanan. Mayroon po kaming bagong testigo, Your Honor. Anunsyo ng kanyang abogado sa isang malakas at malinaw na boses. Ang buong korte ay nagkagulo. Nang makarating si Angela sa witness stand, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Carlo. Ngayon, wala nang ilog na naghihiwalay sa kanila. Tanging ang bigat ng lahat ng kasinungalingan. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat. Ang gabi ng aksidente. Ang pagpili ni Carlo na iligtas si Clarice. Ang pag-iwan sa kanya para mamatay. Objection, Your Honor. Sigaw ng abogado ni Carlo. This is a fabrication, a desperate attempt from a woman who is clearly unstable. Kung ganoon, sabi ng abogado ni Angela, baka mas gusto ninyong pakinggan mismo ang boses ng akusado. Isang audio file ang ipinarinig sa buong korte. Ang recording ni Ramon, mahina, ngunit sapat na para marinig ang pinakamahalagang linya. Wala nang makakaalam ng nangyari. Patay na si Angela. Ang mukha ni Carlo ay namutla. Nagsimula siyang magpapawis, ngunit hindi pa yon ang katapusan. Sunod na inilatag ng prosekusyon ang mga ebidensya mula sa USB ni Clarice. Bawat pekeng dokumento, bawat email, ang bomba ay sumabog. Lahat yan kasinungalingan. Sigaw ni Carlo, nawawala na sa kontrol. Gawa-gawa niyo lang lahat yan. Mr. Del Rosario, tanong ng abogado ni Angela. Ang boses ay kalmado ngunit matalim. Mahal mo ba ang asawa mo? Oo naman. Mahal mo ba siya ng gabing iyon sa Ilog Pasig? Oo. Kung mahal mo siya, bakit mo siya iniwan? Bakit mo hinayaang malunod ang ina ng magiging anak mo? Ang mga tanong ay sunod-sunod. Bawat isa ay isang martilyo na sumisira sa kanyang mga depensa. Si Carlo, na naipit na at wala nang maisip na kasinungalingan, ay napatingin kay Angela. Ang babaeng akala niya ay mahina. Ang babaeng akala niya ay naalis na niya sa kanyang buhay. Ngayon ay nakatayo sa harap niya, mas malakas kaysa dati. Ang galit at pagkataranta ay tuluyang sumakop sa kanya. Dahil isa kang sagabal, sigaw niya. Itinuturo ang daliri kay Angela. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman. Isang sigaw na puno ng lahat ng kanyang itinatagong kadiliman. Isa kang malaking pagkakamali sa buhay ko. Dapat namatay ka na talaga sa ilog na iyon. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang pag-amin. Ang huling pako sa kanyang sariling kabaong.
Nang marinig niya ang sarili niyang mga salita, huli na ang lahat. Ang mukha niya ay napuno ng realisasyon. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Tok, tok, tok. Ang tunog ng gavel ng hukom ay bumasag sa katahimikan. Guards! Utos ng hukom. Arrest this man. 2 pulis ang lumapit kay Carlo habang pinupusasan siya. Ang kanyang mga mata ay muling nagtagpo sa mga mata ni Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkatalo. Ang mga mata ni Angela ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, tapos na. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging dagat ng Batangas ay may dalang amoy ng asin at kapayapaan. Ito ang hangin na kinalakihan ni Angela. Isang hangin na tila humuhugas sa lahat ng sakit at alaalang iniwan ng maruming tubig ng Ilog Pasig. Nakatayo siya sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay nakalubog sa basang buhangin. Sa kanyang harapan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Hawak niya sa kanyang mga braso ang pinakamahalaga niyang yaman, si Lucia. Malusog, masaya, at may mga matang kasing kislap ng mga bituin. Isang pamilyar na presensya ang tumabi sa kanya. Si Mateo. Hindi na siya si Dr. Mateo. Siya na lang ay si Mateo. Ang ganda ng paglubog ng araw, sabi nito. Ang boses ay kalmado. Ngumiti si Angela. Oo, parang isang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bagong umaga. Hindi na sila madalas mag-usap tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Nabasa ni Angela sa balita ang huling hatol kay Carlo. Habang buhay na pagkabilanggo. Hindi lang para sa attempted murder, kundi para na rin sa napakaraming kaso ng pandaraya. Ang imperyong binuo nito sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nakatanggap din siya ng isang sulat ilang linggo na ang nakalipas. Galing sa ibang bansa, galing kay Clarice. Isang maikling sulat ng paghingi ng tawad. Hindi niya ito sinagot, hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na itong bigat sa kanyang puso. Pinatawad na niya ito, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. May iniabot si Kuya kanina, sabi ni Angela. Inaabot kay Mateo ang isang lumang litrato. Sa litrato, naroon ang isang mas batang Angela, masayang nakatingin sa kamera, katabi ang isang binatang si Carlo. Ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig at mga pangarap. Matagal itong tinitigan ni Angela. Hindi na niya halos makilala ang babae sa larawan. Ang babaeng iyon ay matagal nang namatay sa ilog. Akala ko noon, siya na ang lahat. Bulong niya. Akala ko, kapag nawala siya, katapusan ko na. Pero nagkamali ako. Dahan-dahan niyang pinunit ang litrato. Pinanood niya habang ang mga piraso ay nililipad ng hangin patungo sa dagat. Isang simbolikong paglaya. Natutunan ko na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig. Pagpapatuloy niya, tumingin siya kay Mateo. Ay hindi parang isang kadena na itinatali ka. Isa itong ligtas na lugar kung saan ka pwedeng magpagaling at muling mabuo. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Angela na hindi may hawak kay Lucia. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinapanood ang huling sinag ng araw na magpaalam. Walang mga matatamis na salita, walang mga pangako. Tanging isang tahimik na pag-unawa na narito sila para sa isa't isa, handang buuin ang isang bagong pamilya mula sa mga piraso ng kanilang nasirang nakaraan. Ang maliit na kamay ni Lucia ay biglang humawak sa daliri ni Mateo. Napatingin silang dalawa sa bata. Si Lucia, ang kanilang liwanag, ang kanilang pag-asa. Ang bunga ng isang masakit na katapusan, ngunit siya rin ang simula ng isang mas magandang kwento. Napangiti si Mateo, isang ngiting puno ng pagmamahal na hindi na niya itinatago. Simulan na nating maglakad pabalik, sabi niya. Lumalakas na ang hangin. Tumango si Angela.
habang sabay silang naglalakad palayo sa dalampasigan, isang lalaki, isang babae, at isang munting anghel. Ang tanging maririnig na lamang ay ang alon ng dagat at ang masayang tawa ni Lucia na sumasabay sa ihip ng hangin. Natagpuan ni Angela ang kanyang sarili, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Natagpuan niya ang tunay na pag-ibig, hindi sa isang marangyang buhay sa syudad, kundi sa simpleng kabaitan ng isang lalaking tinulungan siyang muling mabuo. At higit sa lahat, natagpuan niya ang pinakadakilang lakas, hindi sa paglaban sa kanyang kaaway, kundi sa pagyakap sa kanyang anak. Ang babae ay maaaring madapa, masaktan at malugmok, ngunit hindi kailanman matatalo hanggat meron siyang dahilan para muling bumangon.